Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Meron tayong bad news para po sa mga motorista dahil magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw po ng Martes, June 18. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng piso at 60 sentimos hanggang piso at 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng price hike na aabot sa 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa kerosene naman, inaasahan ng malaki ang taas presyo na aabot sa piso at 80 sentimos hanggang piso at 90 sentimos kada litro. Mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Sinabi naman ng Department of Energy o DOE na ang big time oil price hike ay bunsod ng naitalang pagtaas sa inaasahang demand ng langis ng iba't ibang mga ahensya sa mundo. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na magsasampa sila ng kasong kriminal laban kay suspendidong Mayor Alice Go ng Bamban, Tarlac ngayong linggo. Ayon sa PAOCC, ang mga kasong isasampa pati na sa iba pang posibleng sangkot sa mga iligal na operasyon ay may kaugnayan sa umano'y mga iligal na aktibidad sa isang compound na matatagpuan sa likod ng munisipyo ng Bamban. Sinabi ni PAOCC spokesperson Winston John Casio na magpupulong ang mga miyembro ng kanilang Interagency Council bukas araw ng Martes, June 18 upang tuluyang mapagdesisyonan ang mga kasong isasampa laban sa mga incorporator o beneficial owner ng Zone Yuan, ang Banban Operation. Binubuo ang naturang council ng PAOCC, Department of Justice, Office of the Solicitor General, Philippine National Police at iba pang kaugnay na ahensya. Inaasahan ni Casio na maaari na silang magsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga individual na may kaugnayan sa Banban Operation sa darating na Biyernes, June 21. Hataw Balita ngayon. Pinuri ni National Security Advisor or NSA Eduardo Año ang matibay na posisyon ng mga bansa sa Group of Seven o G7 laban sa mapanganib na paggamit ng China ng kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea. Ayon sa opisyal, nagpapakita ang paninindigan ng mga nabanggit na organisasyon ng suporta nila para sa pandaigdigang batas at patakarang nakabatay sa mga alituntunin. Tinutukoy ni Año ang pahayag ng G7 sa Apulia, Italy, kung saan ipinahayag nila ang seryosong pagkabahala at matinding pagtutol sa anumang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa East at South China Seas sa pamamagitan ng puwersa o pananakot. Binigyang diin din ni Año na walang legal na basihan ang malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea. Sinabi rin niya na kaisa ng Pilipinas ang G7 sa pagtutol sa militarisasyon, mga aksyong mapanakot at mga gawaing pang-intimidasyon ng China sa rehiyon. Tiniyak ng NSA na nananatiling nakatuon ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa international na komunidad upang matiyak ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Hiniling nitong Sabado, June 15 ng Pilipinas sa United Nations na palawigin pa ang boundary ng bansa sa pinagtatalunang bahagi ng South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na isinumite ang petisyon sa Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS sa pamamagitan ng Philippine Mission to the UN sa New York City. Nakasaad sa petisyon ang pagbanggit sa Article 76 ng UN Convention on the Law of the Sea kung saan isinasaad na ang isang coastal state gaya ng Pilipinas ay may karapatan na magtatag ng mga panlabas na limitasyon sa continental shelf na binubuo ng seabed at
oil ng submarine areas na aabot sa lampas 200 nautical miles ngunit hindi hihigit sa 350 nautical miles mula sa mga baseline. Ginawa ang hakbang kasunod ng dumadalas na harassment ng China sa lugar. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsumite ng petisyon para sa extended continental shelf ang Pilipinas. Una noong April 2009, partial submission sa Philippine rights na binalidate naman ng CLCS noong taong 2012 na nagresulta ng karagdagang 135,506 kilometers ng seabed area para sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nanawagan ang Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na ipagbawal o iban ang mga Philippine offshore gaming operators o POGO sa bansa. Ayon sa Embahada ng China, nagiging pugad na kasi umano ng mga seryosong krimen ang POGO gaya ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Nagdudulot na rin aniya ng panganib sa Pilipinas at China ang mga POGO na nagbibigay dungi sa imahe at interes ng dalawang bansa. Muling binigyang diin ng Embahada ng China ang kanilang commitment na protektahan ang karapatan at interes ng Chinese citizens. Kaya't naniniwala ang mga ito na dapat nang iban ng Pilipinas ang mga POGO. Inilabas ng Chinese Embassy ang pahayag kasunod ng ginawang raid sa isang POGO hub sa Porac, Pampanga kung saan nasagip ang ilang mga dayuhan, kabilang na ang mga Chinese na biktima ng torture. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa mga private employers na entitled sa double pay ang mga empleyado na magtatrabaho ngayong araw ng Lunes, June 17, Edil Adha. Nakasaad sa Labor Advisory Number 8 ng ahensya ang computation sa payment of wages at panutunan para sa regular holiday. Pirmado ang nasabing abiso ni Labor and Employment Undersecretary Carmela Torres. Kung hindi papasok sa trabaho, 100% pa rin ang arawang sweldo ang ibibigay ng employer sa empleyado. At kung on duty pa rin sa regular holiday, 200% ng daily wage ang ibabayad sa empleyado. Sa bisa ng Proclamation No. 579, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 17 bilang regular holiday bilang paggunita sa Edil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Hataw Balita ngayon. Inawi ng Meralco ang nauna nitong anunsyo na nasa 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo. Sa official statement ng Meralco ay inihayag nito na magpapatupad ang power distributor ng 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso kada kilowatt hour na bawas presyo ngayong buwan. Katumbas ito ng 392 pesos na kabawasan sa bill ng kuryente para sa mga typical residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 589 pesos naman ang mababawas kung 300 kilowatt hour ang konsumo. 785 pesos sa 400 kilowatt hour habang 981 pesos naman sa 500 kilowatt hour consumption. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagpapatupad ng utay-utay na singil sa generation cost mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Alinsunod ito sa kakalabas lang na utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng power distributors na gawing staggered collection sa WESM purchases kabilang na ang supply na binili para sa buwan ng Mayo. Hahatiin ito sa 4 na buwang installment simula ngayong buwan hanggang September 2024 bill, kaya asahan po ang mataas na generation charge sa mga susunod na buwan ayon sa Meralco. Hindi prioridad ng bagong talagang pinuno ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nicolas Torre III ang paghuli sa leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Torre, mulat siya sa kinakaharap na issue ng PNP sa rehiyon pero hinihintay pa niya ang specific order mula sa PNP headquarters. Sila Lane Moreno, humahataw.
Formal nang umupo bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pinalitan ni Torre si Police Brigadier General Aligre Martinez na kasama sa 15 pulis na tinanggal sa pwesto. Paraan ang nasabing hakbang para mabigyang daan ang investigasyon sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest sa leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Kibuloy sa 5 properties nito sa Davao noong Lunes, June 10. Sa turnover ceremony na ginanap kahapon June 16 sa Davao City, sinabi ni Torre na alam nito ang mga isyong kanyang haharapin, kabilang narito ang paghahanap kay Kibuloy at sa 5 pang kapwa niya akusado. Pero sa ngayon, pangunahing prioridad niya bilang bagong Regional Director ng PRO 11 ay ang peace and order, control crimes at law enforcement. Anya, hinihintay pa nito ang special order mula sa headquarters ng pambansang pulisya. Hindi yan ang primary mission ko, kaya hindi yan ang magiging center ng focus ko ngayon sa ngayon. Ha? Dahil there's a national headquarters that's still looking on that. I'll wait for the specific orders. No? I'll wait for the specific instructions. But right now, ang sabi ko sa inyo, PNP mission muna. Handa naman itong harapin ang mga kasong isasampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga pulis na may kinalaman sa paglusob sa mga compound ng KOJC Group. Ilan naman sa mga proyekto na plano niyang ipatupad sa Davao City ang 3-minute response time. Ito ang programa ng PNP kung saan sa loob ng 3 minuto magre-responde ang mga pulis sa anumang reported crime sa mga residente gamit ang mobile application. Samantala, tiningnan din ni Torre ang moral ng mga pulis lalo na ang tinanggal sa kanilang pwesto. I'll look into it and let's see what I can do to ensure that the morale of the people here will be on the level na they will still be happy working for the Philippine National Police. Kabilang si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa PNPA tagapaglunsad Class 1993 at dating Director ng PNP Communications and Electronic Services at Quezon City Police District at former DRDO ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Police Regional Office ng Mimaropa Region. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Upang hindi na mapakinabangan pa ng ibang individual, sinunog na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang Philippine National Police, ang mahigit sa 34 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Mindanao nitong June 14. Ayon sa PDEA, ang mga sinirang ilegal na droga ay mula sa iba't ibang mga lugar sa mga rehiyon ng Davao Region, Soxargen at Caraga. Sa ginawang pagsusuri, naitala na 4,209 grams dito ay methamphetamine, hydrochloride o shabu, habang nasa 47,600 grams naman ay napag-alamang marijuana. Bago sinunog sa incinerator, nagsagawa muna ng drug testing ang PDEA chemist para mapatunayang ito ay totoong mga droga at hindi na ito muling marirecycle at mapapakinabangan pa. Hataw Balita Ngayon. Umani ng iba't ibang batikos mula sa publiko ang 250 pesos na congestion fee na sisingilin sa mga pribadong sasakyan at bisita na papasok sa Central Business District ng Baguio City. Nilinaw naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na suwestyon lamang ng lokal na pamahalaan ang nasabing bayarina. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Problemado ang residenteng si Jesus Ambi na bumabiyahe sa Central Business District ng lungsod ng Baguio araw-araw. Pinangangambahan nito ang magiging epekto kung sakaling ipatupad ang mungkahing 250 congestion fee na sisingilin sa mga pribadong sasakyan at bisita na papasok sa Central Business District. Ayon sa kanya, bawas na naman ito sa kanyang kita. Yung nga yung mahirap katulad ko palagi akong pumupunta dito, di tunggal pasok ko 250. Di sana wag na lang sana. Ang turistang si Mike Kanda nakararanas din ng madalas ng sobrang haba ng pila ng mga sasakyan sa mga parking places sa lungsod. Madalas inaabot sila ng 30 hanggang 1 oras bago makapag-park, kaya't hindi rin daw siya pabor kung ganun pa rin ang ma-experience nila tuwing bibisita sa summer capital ng bansa.
dagdag pa na gastos po namin yun eh. Kasi sa parking pa lang po, meron na pong bayad. Tapos another payment pa po sa congestional fee po ng Baguio. So, baka mag-iibang lugar na lang po pag gano'n. Kung ma-accommodate naman po kami ng maganda, kunyari sa parking, sa mga places na pwede namin tambayan, okay naman po kung nagagamit naman po yun sa ibang lugar, accommodation na maganda. Maging sa social media post ng Baguio City Public Information Office, maraming tumutol at bumatikos sa nasabing suwestyon. Paliwanag ni City Mayor Benjamin Magalong ang 250 congestion fee para sa mga pribadong sasakyan at mga bisita na may sariling sasakyan na papasok sa Central Business District ay isang mungkahi lamang. Binigyang diin ni Mayor Magalong na hindi pa ito pinal at hindi pa ito ipatutupad dahil hihingin pa ang pananaw ng publiko at mga stakeholder at dadaan pa ito sa maraming proseso at pag-aaral. Inihayag ni Magalong na marami ang hindi nakaintindi sa unang impormasyon kung saan inakala ng ilan na maniningil na ang lokal na pamahalaan ng Baguio. Government is to advocate for citizens' participation. Kaya nga nagkakaroon ng several meetings, ine-explain lahat para marinig ng tao ano ba yung purpose. At hindi lang yung 250, this is just a proposal. Hindi pa final yan. Kaya nga tuloy-tuloy ang stakeholders engagement. Tiniyak ng alkalde na magbibigay sila ng iba pang option o mungkahi kung hindi ito magugustuhan ng publiko. Bahagi ng proposed Smart Urban Mobility Project ang congestion fee na kasalukuyang pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan na may layuning mabawasan ang mahaba at mabigat na daloy ng trapiko sa City of Pines. Premature pa lang yung mga lumalabas na mga information. Magkakaroon pa ng series of engagement para lalo ma-explain sa tao. Ano ba yung buong component niyan? Kasi ang buong component niyan is unang-una yung artificial intelligence na traffic management. Diba? Second is yung parking management. Ipinapatupad na ang nasabing sistema sa iba't ibang bansa kabilang ng Singapore, London at New York bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Dalawang buwan na lamang ay gaganapin na ang swimming competition para sa Olympics sa Seine River ng Paris. Subalit sa huling pagsusuri sa tubig nito, nakapagtala ang mga eksperto ng mataas na level ng E. coli at Enterococcus bacteria dito. Mula sa Edmonton, Canada ay may umahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Hello Jeffrey, gaganapin pa rin ba yung swimming event ng Olympics para sa Seine River sa kabila ng natuklasang presensya ng nabanggit na bakterya doon? Yes, Noel, ayon sa ulat ng UD Paris na siyang nagmo-monitor sa antas ng mga bakterya sa tubig, nag-ilog Seine, tuloy pa rin ang mga nakataktang paligsahan na gaganapin sa ilog. Bagaman mataas ang level ng E. coli bacteria doon, ayon sa pagsusuring ginawa noong unang 8 araw ng Hunyo, ay tinatayang ligtas pa ring languyan ito ng mga manlalaro. Naglaan ng 1.4 billion pounds o 1.5 billion US dollars ang Paris upang linisin ang maruming tubig ng ilog bilang paghahanda sa gagawing Olympics. Sa July 31st, ang unang Olympic event na gagawin sa nasabing ilog ay ang men's triathlon kung saan may 1.5 kilometers na kailangan languyin ang mga manlalaro. Susundan naman ito ng women's triathlon, kinabukasan at mixed relay sa August 5. Gaganapin namang magkasunod sa August 8 at 9 ang marathon swimming race na higit sa 10 kilometro na para sa mga lalaki at babaeng manlalaro. Sa kabila ng pahayag ng mga opisyal ng Olympic organizers ng Paris, ang huling desisyon ay magmumula pa rin sa mga namamahala ng mga palaro ng World Aquatics at World Triathlon. Balik sa iyo, Noel.
Yes, Jeffrey, ano bang sinasabing safe limit ng E. coli at ano ba ang level nito sa ngayon diyan sa Seine River? Yes, Noel, according sa European standards, ang safe limit ng E. coli ay nasa 900 colony forming units per 100 milliliters at ang World Triathlon Federation ay gumamit ng same criteria para ma-determine yung sufficient water quality para sa mga competitions. At during the first 8 days nga ng June, ang test result ay nagpakita na ang E. coli levels ay nag-exceed sa nasabi nitong threshold. Noel. Alright, maraming salamat Jeffrey Coz, nagulat ng live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Pinalilikas na ng mga otoridad ang mga residente sa lugar ng Gorman sa hilaga ng Los Angeles dahil sa nangyayaring brush fire na tumutupok na sa halos 11,000 hektarya nitong linggo ng umaga oras sa Estados Unidos. Ayon sa CAL FIRE, bago mag-alas 2 ng hapon, ang sumiklab na sunog na tinatawag na post-fire ay malapit sa southbound ng 5 Freeway at Gorman Road. Bandang umaga nitong linggo sa United States, tinatayang umabot na sa 10,500 na hektarya ang sunog na mahigit doble sa naunang ulat bandang gabi noong Sabado. Nagbabanta sa mga kalapit na gusali at nagdulot ng paglikas ng humigit kumulang 1,200 na katao mula sa Hungry Valley State Vehicular Recreation Area ang nasabing sunog, kung saan pansamantala ring isinara ang Pyramid Lake. Sa pagitan ng Aldridge, naglabas ng evacuation warnings sa mga lugar sa timog ng Pyramid Lake sa pagitan ng Aldridge Route at LA County Line, kabilang ang Paradise Ranch Estates. Ayon kay Craig Little, Public Information Officer ng LA County Fire, humigit kumulang 1,200 na residente ang nailikas mula sa Hungry Valley Campsite hanggang alas 7 ng gabi. Naganap ang sunog habang ang Southland ay humaharap sa pagtaas ng hangin na nagbibigay ng hamon sa mga bumbero dahil umabot sa 20 miles per hour ang mga pagbugso ng hangin noong gabi ng Sabado nang magsimula ang sunog. Batay sa forecast ng mga eksperto, mananatiling steady ang mga hangin sa paligid ng 40 miles per hour hanggang Linggo. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang Southwest Flight 2876 matapos nitong bumulusok sa dagat malapit sa isang Hawaiian island. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ngayon ng Federal Aviation Administration o FAA ang naganap na insidente noong April 11 kung saan ang Southwest Flight 2786 ay bumulusok papunta sa karagatan malapit sa Hawaiian Island. Kasunod ang nasabing hakbang ng lumabas na ulat na nagpadala ng memorandum ang Southwest sa mga piloto patungkol sa insidente. Base sa naturang memo, ang mga piloto sa eroplano ay nagdesisyon na i-abort ang landing dahil sa sama ng panahon sa lugar nang mangyari ang insidente. Ayon sa flight tracking, nanggaling sa ADBS Exchange ang nasabing aircraft. Bumaba ang eroplano na may bilis na 4,000 feet per minute at umabot sa 400 feet na lapit sa karagatan bago lumipad pataas. Isang inter-island hop ang nasabing flight mula Honolulu Airport papunta sa Kauwu. Daniel Arcion, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita natin sa ating latest satellite images ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi nga ng Kabisayaan at ng Southern Luzon. At inaasahan natin dulot ng southwest monsoon, malaki yung tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan, partikular na sa bahagi nitong Palawan at gayon din sa Western Visayas. So ito yung area
ng Panay Island at gayon din sa bahagi ng Guimaras. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng medyo mainit at tanghali habang malaki yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, lalong-lalo na dito sa mga nasa western section ng Luzon. Kasama na dyan ilang bahagi ng Calabarzon, ng Bataan, Zambales at ng Kamaynilaan. Kaya asahan pa rin natin mamayang hapon hanggang sa gabi, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil inaasahan natin itong mga thunderstorms sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, basta sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible, at least for this week, malit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. At samantala, sa mga maglalakbay pa sa ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat, kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Iba yung pag-ingat na lamang kapag meron tayong thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng ating karagatan. Ang araw naman natin, sisikat ganap na 5:27 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pinalaan ng Land Transportation Office o LTO ang mga motorista kaugnay sa pinakabagong text scam na kumakalat ngayon sa bansa, kung saan nagpapadala ng messages at notification tungkol sa umano'y traffic violations mula sa ahensya ang mga sindikato. Paglilinaw ng LTO, hindi sila nagpapadala ng notification ng traffic violations sa pamamagitan ng text message o anumang messaging app. Babala ng ahensya, ginagamit ito ng mga scammer upang ma-access ang mga masiselang impormasyon ng biktima gaya ng bank at e-wallets upang makuha ang laman nito. Sakaling i-click ito ng biktima, agad umanong mareredirect ang user sa bogus na LTO site at kukunin ang detalye ng kanilang plaka at ilang personal information. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang LTO sa Philippine National Police at Department of Information and Technology o DICT para agad na mahuli ang mga nasa likod ng nasabing text scam. Hataw Balita ngayon. Itutuloy ng isang pasaherong biktima ng body shaming at pagpapababa sa public transportation ang pagsasampa ng kaso laban sa jeepney driver na sangkot sa insidente at asawa nito. Kasunod ito ng pagkaharap ng dalawang panig sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Biyernes, June 14. Sa ginawang pagdinig ng LTFRB, pinanindigan ng PUJ driver na si Arneto Palisan at kanyang asawa na umano'y namahiya at nagpababa sa pasahero dahil umano sa timbang nito na nagawang pababain ang biktima dahil ayaw nila ng gulo. Ngunit pinabulaanan ito ng pasaherong si Joy Gutierrez, maging ang dati na umano nilang pagtatalo. Bunsod ng pagkakaiba sa mga salaysay, hiniling na lang ng pasahero na ang paghingi ng tawad ng mag-asawa at pag-amin sa mga maling ginawa na hindi naman natuloy dahil mahigpit ang pagtutol ng asawa nito sa gustong mangyari ng pasahero. Ipinag-utos ng LTFRB na magsumite ng notaryadong salaysay sa ahensya ang PUJ driver at pasahero, maging ang may-ari at operator ng pampasaherong jeep para sa proseso ng formal na reklamo. Sinabi ko sa kanya, baba ka kasi ayaw ang misis ko sa iyo. Nakasagutan na kayo, ayaw ka nang mag-away pa kayo ulit. Tapos, siya talaga ang nagwala una sa jeep, sir. Nagwala siya? Oo, nagwala. Iyak ka, dabog. Yung kasama ko po, siya po ang nagsabi kay tatay bakit niya po ako pinapababa. Kasi hindi po ako nagsasalita eh. Okay. Tapos sumagot po si tatay, ang sabi daw po ay ayaw daw po ng kanyang asawa. Ayaw ng kanyang asawa? Opo. Bakit daw po? Bawal daw po ang mataba sa jeep po nila. Bawal ang Bumaba daw mataba po sa ako. jeep? Opo, kasi ako daw po yung nakaalitan po nila dati.
Paghingi lang po ng tawad talaga yung gusto ko po ng maayos kasi kaso hanggang ngayon po napakataas pa rin po ng kanilang pride. So itutuloy na lang po natin yung kaso. Sa pagdiriwang ng ika-108 Foundation Day Anniversary ng Baguio City National High School, binigyang pagkilalang Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue sa pakikisa at patuloy na pagsuporta sa mga proyekto at programa ng paaralan. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Pagtulong sa kapwa at pagsasagawa ng free medical, dental, optical check-up, libreng pagkain, salamin at gamot ang handog sa mga mag-aaral, guro at mga residente na malapit sa Baguio City National High School. Nakapagsagawa nitong buwan ng Pebrero at Abril ngayong taon ang UNTV News and Rescue ng free training ng basic life support at first aid sa nasa 200 mag-aaral, guro at non-teaching personnel ng naturang paaralan. We are celebrating actually our 108th year anniversary of Baguio City National High School. And of course, this celebration, nakafocus po tayo sa mga awards, recognizing our partners, lahat po ng mga stakeholders na maray mga contribution sa ating eskwelahan. Isa ang MCGI at UNTV sa patuloy na nagbibigay ng suporta at tulong upang makabahagi sa magandang programa at proyekto ng paaralan para sa mga mag-aaral at mga guro kabilang ang komunidad na malapit sa paaralan. Kaya naman itong Biyernes, June 14, sa pagdiriwang ng ika-108 Foundation Anniversary ng Baguio City National High School, isa ang MCGI at UNTV sa mga grupo individual na binigyang pagkilala ng nasabing paaralan. Malaking pasasalamat po sa UNTV at saka sa MCGI. Actually po, at our own capacity, hindi po namin kayang punduhan yung mga activities na kinakandak po ng UNTV, ng MCGI, kaya nakikipag-partner po tayo sa UNTV sa mga ginaganap po natin ng mga trainings, mga teachers, mga estudyante, lalong-lalo na yung mga basic life support na kinakailangan po na malaman itong mga ating mag-aaral at sa mga empleyado ng Baguio City High School. Para sa MCGI, ang pagtulong ay udyok ng pag-ibig sa kapwa na tinuturo sa samahan, kung saan sasama-samang paggawa at pakikisa sa mga institusyon at paaralan, paraan ito para makaambag ng suporta para sa ikauunlad ng pamayanan. At salamat sa Diyos dahil tinuturuan po tayo ng Kuya Daniel na pag-ibig sa kapwa at magkawang gawa, at dahil po dito nahahayag po yung mabubuting gawa po ng MCGI. Hindi lang po dito sa lugar ng Baguio, kundi lahat po ng lugar sa Pilipinas o sa buong mundo. Dahil dito po nahahayag po ang mabubuting paggawa ng Diyos sa atin. Gaya nga lang sabi ng Kuya Daniel, with or without recognition, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa natin ng mga free training para sa basic life support at first aid para mas makaabot o mas maraming tao ang maturuan sa larangan ng first aid para kung sakaling dumating yung sakuna, mas marami ng tao yung may kaalaman sa pagbibigay ng first aid. Bukod sa MCGI at UNTV, ilang mga guro sa nasabing paaralan na may 10 hanggang 30 taon nang nagsiserbisyo, volunteers, grupo, asosasyon, uniform personnel at ahensya ng gobyerno ang ginawaran ng Baguio City National High School dahil sa walang sawang pagpapakita ng suporta sa kanilang adhikain sa ikabubuti ng mga kabataan at kababayan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang shout out, ayan, shout out po sa ating mga kapatid sa MCGI dyan po sa San Pablo chapter. Ayan, salamat po sa Diyos
sa diyan natin ginanap Noel at Carmela yung ating news summit sa San Pablo Coordinating Center. Ayan sila Dexter Samson, sila Sis Aleli Mata at sila Brad Richard Joso. So, salamat po sa Diyos. Noel? Ayun, sa akin din at na laging nanonood sa atin pala si Millie Espania at ganoon din si Nancy Rebedad dito sa Edmonton at sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Siyempre, sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joanne. Yan, Carmela. Shoutout po sa Marinda family na nanonood ngayon at shoutout ko na rin ang aking dalawang tech na kasama ngayon, si Clarissa Marinda at si Dashidin Lopez. At sa San Francisco, happy local anniversary po sa lokal ng SFA. At syempre, yung ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa bubuksang mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula na po ang Day 1 mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 37, talatang 25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayunmay hindi ko nakita ang matwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, June 17, 2024. At mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.